talaga ako bulag. Ang pakiramdam na ito ng pagkakit ay sumama sa akin ng mahigit 10 taon. Nang malapit na akong mag-18 taon, nakatira ako sa bahay ng huling babae na si Lynn Weiner. Naging isang sikat na bituin na hinahangaan ng lahat. May nobyo pa siyang mayamang ikalawang henerasyon. Araw-araw pa niyang sinasadya na ipakita ang kanilang pagmamahalan sa harap ko. Sa araw na iyon dali-daling dinala ako ng guro pa uwi. Kailangan mong magpakasal ngayong gabi. Kung hindi ka aabot ng gabi. Noong gabing iyon inayos ng guro ang mga kandilang pangkasal at silid. Isuot ko pa ang kasuotang pangkasal. Guro, paano sila papayag na pakasalan ako? Sa loob ng mga taong ito minura at inapi nila ako. Sawa na akong makita ang mga mukha nila. Makinig ka, pupunta ako ngayon. At tatawagin ko silang 18. Pipili ka mula sa kanila. Nang isa na gusto mo. Ngunit guro, kung pumili ako papayag ba sila? Ngumisi ng malamig ang guro. Kung hindi sila papayag, ikaw mismo ang babawi ng dugong dragon na naiwan sa katawan nila. Dahil hindi sila karapat dapat magkaroon nito. Paano kukunin ang dugong dragon? Kailangang buhay itong kunin. Tandaan mo na lang, kapag masyadong matagal ang dugong dragon, masisira ang katawan nila, at mapapalakas din ang iyong kakayahan. Malaki ang bahagi ngayong gabi. Naaasa sa sarili mong swerte. Sandaling nag-alinlangan ng guro, at sa huli ay naglabas ng isang supot. Para makasiguro, kung sakaling wala ni isa ang pumayag, buksan mo ang supot na ito. Baka mailigtas nito ang buhay mo. Hawak ko ang supot, at may pag-aalalang sumigaw. Guro, kumukulog sa labas. Malakas ang kulob. Mag-ingat ka. Lumingon ang guro at natigil ang tumingin sa akin. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Hanggang sa gabi, dumating sa pinto ang 18 magagandang babae. Nagpatuloy akong magpanggap na bulag. Palihim silang inoobserbahan. Nahati sila sa 3 grupo. At nabuo pa ang tanikala ng pangmamaliit. Bawat isa ay may dalang plastik na bag. May bahagyang pulang bakas ng dugo. Si Liu Wenwen ay umabot pala ng 1.78 m. Pinakamalamig at mayabang ang kanyang tingin. Nakasuot ng casual si Lynn Weiner. Ngunit hindi may tago ang kahangahangang hubog ng katawan. Pero niloko niya ako. Ayoko sa kanya. Si Wang Chengcheng ay medyo. Pero noong bata pa, sinadya niyang dalhin ako sa gitna ng kalsada. Para masagasaan ako ng sasakyan. Si Zhang Ting kahit na minamaliit ako. Hindi naman lamabis. At may dalang swerte sa asawa. Habang ako ay nag-iisip ng sarili kong pagpili. Umiikot ang mga mata ni Lynn Weiner. Biglang pinuri si Liu Wenwen. Ate Wenwen, ang haba talaga ng mga binti mo. Sakto lang, pwede kang maging tungkod ng pilay na si Longxi. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan?